Hi guys, so anyway, dahil may nagtatanong nga pala, do yung seating position dun sa likod. Pakita ko sa inyo kung komportable ba ang umupo dun sa third row. Pakita ko sa inyo. So syempre, dahil meron nga tayong privacy cover, tanggalin muna natin siya. So para tanggalin natin yan, hiklatin mo lang siya pag ganito. Yan, para matanggal. Tapos, yan, Saldi, patanggal nga ako nung tanggalin mo lang yan. So, kailangan natin ng tulong ni Saldi. Yan. Yun. Kasi kapag hindi natin gagamitin yung upuan sa likod, pwede natin gamitin tong cover para may privacy kung meron tayong ilalagay. Tapos, para naman maakyat natin to, maayos natin tong upuan. Meron siyang belt or hilahan sa side na to. Tapos, hilahin mo lang siya. Yun. And then, ganun din sa other side. Ayun, so guys, since I'm 5'8", check natin kung komportable bang maupo kapag medyo matangkad ka para malaman natin kung comfortable or hindi. Muna natin to. And then, para makaupo tayo ng maayos at makapasok sa loob, i-forward lang natin yung upuan. So, tapos, sakay na tayo, check natin. So medyo tight talaga yung space. Pero the fact na meron kang additional upuan sa likod na hindi mo naman din siya laging uupuan, at least kapag kailangan, meron kang available seat. Siguro, pinakamainam dito na uupo ay yung mga bata lang talaga. And then try natin itong ibalik sa original position nito kanina. Kasi kung 5'8", dito sa upper part ko, sa may ulo, konti na lang tatama na. So imagine, di ba? Ito naman sa likod, meron tayong lagay ng mga drinks natin so that we can put it here. And then, additional speaker, power outlet. Yan. Sa kabilang side, ganun din. Bottle holder, speaker. So, kung uupo kayo dito sa likod, ganito yung magiging posisyon nyo kung nakikita nyo po ako ng maayos. Yan. Okay naman para sa akin kasi medyo slim naman yung katawan ko. However, kung medyo mas malaki sa akin, medyo mahirap talagang umupo dito. And then, also, wala din tong aircon vent sa third row. Ang aircon natin ay nasa second row lang at saka sa may front passenger and then sa driver's seat. So, lalakasan mo lang talaga yung leveling ng fan para malamig dito. And we also have our cabin light. Pero I just realized na magiging maluwang din pala siya at spacious kapag inabante natin tong upuan. Kasi na-adjustable naman siya. Ito, may bakal dito. Yan. So, i-ano mo lang siya pataas, tapos i-abante mo siya para maging spacious pa rin dito sa likod. And also, yung ilalim nito, yung inner fender nito ay parang hard na cloth or parang illustration board na pinatigas. So, ganyan siya. Unlike dito sa may harapan, so this is hard plastic. Yan. Unlike dun sa likod. Hindi ko alam kung in the long run, kapag kalinis ka ng linis, for example, meron kang item na ginamit pang linis dito na sobrang tigas, baka masira. Pero hopefully hindi naman. And I hope na someday may mga mabibili tayo aftermarket na hard plastic material. All goods. And then yung ating paddle lamps, yan, dito sa may, diba? Kikita nyo naman. Ganda. Kasi lakas maka VIP. Free na portable electric vehicle charger. So, dito siya nakalagay sa ganitong box. So, free lang to pag nag-purchase kayo nitong sasakyan. Pero ingatan daw natin kasi medyo expensive yung presyo. So, inside of this box, so we have yung bag para pagka hindi na natin gagamitin, hindi nakakalat sa likuran. So, medyo maayos. And then, yung pinaka-itsura ng charger natin, so syempre, ito yung pinaka-saksakan. Tapos, dito natin makikita yung status, kung charging, ilang %. And then, ito naman yung pinakasakit na i-connect mo. So, ngayon, testing natin. Close muna natin. Dito sa kabilang side, yung sa charger natin. Sa kabilang side naman, yung sa gasoline. Push, then open. So, we have two pala. Yung isa, fast charging. So, yung nasa taas, ito yung paggagamitan natin yun, which is yung 5 to 6 hours na normal or regular charging time
na mas okay kaysa sa fast charging. Kasi pag fast charging daw, which is ito, yung sa may baba nun, baka yung health daw ng battery natin medyo nagli-lessen talaga. So, para sa akin siguro mas okay na rin tong slow charging natin. So, bago natin isaksak, pakita ko pala muna kasi may nag-aas din sa comment section kung kailangan daw ba ng grounding. So, sabi kasi sa Cherry, kahit hindi na kasi portable naman to and medyo okay na yung mga ganitong charger, medyo safe naman siyang gamitin. And then dito sa parking namin sa bahay, may saksakan na. So, sakto naman. Eh, hindi naman siya nakakonect sa grounding or anything. So, chinek ko, nag-work naman to. Kita nyo siya sa saksakan, meron siyang parang wire. Hindi siya grounding eh, kasi ito ay electric gate. So, anyway, saksak na natin. Makikita mo dito, nakakulay blue. Ibig sabihin, working naman. And then we have current mode na 16A or 16 ampere. And then ang status na nakalagay ay waiting. So ngayon naman, saksak natin dito sa REV. So pag sinaksak natin, magkukulay siya ng parang neon green. Kailangan mag-color green to para ibig sabihin nagcha-charge na siya talaga. Yan. Pag nagbiblink na siya ng green, yan, ibig sabihin charging na. Tapos makikita din natin yung status dun sa pinaka parang remote. Tapos check natin sa loob kung charging talaga. Upon checking, nakalagay dito 80% charging. Until full charge is 1 hour and 23 minutes. Ayun, so good evening guys. Time check, it's 6:32 in the evening. So gabi ko talaga to video para ma-appreciate natin yung atmosphere light, yung effect ng ilaw natin at saka itong ating ring light dito sa sun visor. Itakil lang natin yung mga advanced features. Try din natin syempre palitan yung atmosphere light and then try din natin later on si voice command, power function for adaptive cruise control, limiter, syempre pag pinrest natin to. Lalabas dito sa ating gauge cluster kung gaano kalayo yung distance kapag meron tayong sasakyan sa harapan, in which itatry natin yon probably sa schedule ko going to Subic. Now, dito sa may kabilang side, yan, sobrang helpful pala na itong ring light na to. Dito sa may kabilang side, makikita nyo naman, andito na yung function natin. Isa na lang siya for the signal light at saka sa wiper. So, currently, sa wiper natin, we have auto function, low and high, and then mists, at saka syempre yung signal light natin. So mag-a-adjust ka lang talaga ng konti. This time, since ito ay parang Mercedes type na rin, na gear shifter, so dito na siya nakalagay sa kabila, yung park, reverse, neutral, and drive. So i-toggle mo lang siya pataas, bababa. And then pag park, press mo lang tong button na to. Yun, si speed, and then yung picture ng sasakyan natin, and then dito sa kamay kabilang side, yung TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Para palitan natin yung details dyan, press lang natin to. Yung kabilang side pala ay for volume adjustment, more on dito sa command ng infotainment system. Pag pinrest natin tong may dalawang box, doon magbabago kung ano yung lalabas. No planned route, electric drive power, plus 50 kilometers, more on range ng gasolina at saka ng battery natin. And after the reset, current odometer natin, which is 87 kilometers, FM, which is yung sa radio natin, and currently, naka-eco tayo. So, palitan natin para makita natin. Normal mode, sports mode, sport mode, and eco mode. eco mode, Pero technically, lagi lang akong normal mode, naka-normal mode.